May isang tindera ng hito sa isang baryo na binalaan, huwag dadaan sa lumang palayan. Ngunit nang hindi siya nakinig, nagsimula ang mga tanim na may mga matang sumusubaybay, mga matang may dalang lihim, galit at hustisya mula sa ilalim ng lupa. Ano ang tunay na nangyari sa lumang palayan? At bakit hanggang ngayon may mga boses na hindi mapatahimik? Manood hanggang sa dulo at tuklasin ang kwentong hindi basta-basta nakakalimutan, kwentong aswang, true story. Madilim na ang langit nang maisipan ni Aling Rosa na umuwi na. Bitbit niya ang kanyang bayong, mabigat sa sariwang hito mula sa ilog ng San Mateo. Pawisan siya, pagod, ngunit kontento. Benta ang lahat ngayong araw. Pero malayo pa ang kanyang bahay, nasa dulo ng sitio Alitaptap. May 200 pa uwi, ang isa ay paliko sa kalsadang sementado. Ang isa na may diretsyo, mas mabilis, pero kailangan dumaan sa lumang palayan. Matagal nang may babala sa palayang iyon. Matagal na raw iyong tinirhan ng nilalang na hindi tao. Aswang, ayon sa matatanda. Pero si Aling Rosa, matibay ang loob. Wala siyang panahon para sa takot. Kaya tumahak siya sa madamong landas, ang hangin ay malamig, parang may dalang sumpa. Tahimik ang paligid. Tila walang ibong naglalakad, walang kuliglig na umaawit. Tahimik na tahimik. Parang patay ang lupa. Sa kanyang bawat hakbang, naririnig niya ang sariling paghinga. At ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang tsinelas. Maya-maya, may narinig siyang kaluskos mula sa kanan. Mabilis. Parang humahabol. Paglingon niya, wala. Tumakbo ang malamig na hangin sa kanyang batok. Kinilabutan siya. Humigpit ang hawak niya sa bayong. Napasigaw siya nang biglang may tumalon mula sa damuhan. Isang baboy ramo. Pero kakaiba ang itsura. Mata nito ay pula at ang bibig may tila ngiting demonyo. Tumakbo siya. Habang tumatakbo, parang umiikot ang daan. Hindi na niya makita ang kalsada palabas. Puro palayan. Puro dilim. May tinig na bumubulong sa hangin. Rosa di. Ruo sa aad. Hindi niya sinabi kaninong boses iyon pero pamilyar. Parang kay Tinay. Ang matandang albularyo na minsang inireklamo niya sa barangay. Ninakawan daw ng manok, sinunog ang bakuran. Hindi naniwala ang mga opisyal kay Tinay. Pinagtawanan siya. At ngayong gabi, parang ang buong palayan ay pag-aari ni Tinay. Napahinto si Aling Rosa sa gitna ng damuhan. Napatitig sa lupa. Sa kanyang paanan, may dugong dahan-dahang umaagos. At ang bayong sa kanyang likod. Gumagalaw, mabigat ang bayong. Mas mabigat kaysa kanina. Dahan-dahan niya itong ibinaba. Ang hito sa loob, isa-isang kumakawala. Pero hindi ito basta hito. May mga mata silang pula. May matatalas na ngipin na parang pating. Umiikot-ikot sa loob ng bayong parang nagkakagulo. Tila may bumubulong sa kanila. Aling Rosa di. Bayaran mo ang kasalanan mo di. Napaatras siya. Napakapit sa dibdib. Nabigla nang maramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Tinay. Ngunit hindi na tao ang itsura nito. Kalbo ang anit, may mahabang dila at ang mata ay puro itim. Wala akong kasalanan, sigaw ni Rosa, nanginginig. Ikaw ang nagsinungaling. Ikaw ang nagsunog di. Ngayon, ikaw ang susunugin. Umangat ang lupa sa paligid nila. Parang may bumabalot sa kanyang mga paa. Putik na buhay, dumikit sa kanyang binti. Pinipigilan siyang makaalis. Sa di kalayuan, may mga aninong lumalapit. Mga dating nawawala sa sitio. Mga mukhang walang mata. Walang bibig. Lahat nakatitig sa kanya. Isang tinig ang umalinggaw sa kanyang utak. Pag ang hustisya ay binastos, ang lupa mismo ang gaganti. Sumigaw si Rosa. Pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Parang inagaw ang kanyang tinig. Pilit siyang nagpupumiglas. Ngunit ang putik ay umabot na sa kanyang baywang. Isinubsob siya ni Tinay. Mabagal. Walang awa. Ang huling nakita ni Rosa ay ang mga pulang mata ng hito, isa-isang sumisisid sa kanyang balat. Hanggang ang kanyang katawan ay tuluyang nilamon ng lumang palayan. Kinabukasan, maagang gumising ang kanyang anak na si Liza. Nag-aalala siya, hindi umuwi si Aling Rosa.
Pinuntahan niya ang pamilihan, nagtanong-tanong. Wala na siyang hito kagabi, sabi ng tindero ng gulay. Umuwing mag-isa. Sa may lumang palayan dumaan. Napasinghap si Liza. Alam niyang hindi dapat doon dumaan ang ina. Kinuha niya ang kanyang tsinelas at tumakbo. Ang araw ay sumisikat na, ngunit malamig pa rin ang hangin. Pagdating sa palayan, wala siyang narinig. Ni huni ng ibon, ni kaluskos ng damo. Tahimik. Kakaibang katahimikan. Lumakad siya sa gitna ng damuhan. May mga bakas ng paa. Basang-basa. Huminto siya nang may nakita. Ang bayong ni Aling Rosa. Walang laman. May bahid ng dugo sa gilid. Tumulo ang luha ni Liza. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang bulong sa kanyang likod. Liza Adi. Mabilis siyang lumingon. Wala. Tumingin siya sa mga palay. Kumakaway ang mga ito. Pataas, pababa. Parang humihinga ang buong taniman. At sa gitna ng palayan, may nakatayong babae. Basang-basang bestida. May putik sa mukha. Ngunit ang mata. Pula. Nanay. Ngunit hindi ito sumagot. Ngumiti lamang. Ngiting walang kaluluwa. Tumigil si Liza. Parang hindi niya makagalaw ang kanyang mga paa. Ang hangin ay bumigat. Parang may humihigop sa kanya papalapit. Nanay ni. Boses niya'y paos na. Takot at lungkot ang nagsanib sa kanyang dibdib. Unti-unting lumapit ang babae. Hindi ito lumalakad. Parang dumudula sa ibabaw ng lupa. Ang paligid ay nagdilim kahit tirik ang araw. Sa bawat hakbang ng anino, natutuyo ang mga palay. Naupos. Tulad ng kandilang naubos sa huling sindi. Hanggang makarating ito sa harap ni Liza. Inabot ang kamay. Puno ng putik ang mga kuko. At sa kanyang palad, isang pilas ng balat. Kayumanggi kulubot. May sugat na tila kinagat. Patawad, bulong ng babae. Ngunit hindi ito boses ng kanyang ina. Malalim. Mabasag. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang hindi pinakinggan ay bumabalik. Biglang sumigaw si Liza. Takot. Napaluhod siya sa gitna ng putikan. Ang lupa sa ilalim niya, unti-unting bumubuka. May mga kamay na lumalabas. Itim. May mahahabang kuko. Humahawak sa kanyang binti. Hinihila siya pababa. Sumigaw siyang muli. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ngunit walang nakarinig. Walang tumugon. Ang huling nakita ni Liza ay ang kanyang sariling refleksyon sa tubig alat na bumalot sa kanya. Hindi siya umiiyak. Ngunit may luha ang kanyang mga mata. Luha na kulay itim. Nang tuluyan siyang lamunin ng lupa, nagsara muli ang palayan. Parang walang nangyari. Tahimik. Payapa. Ang mga palay muling tumayo. Ang hangin bumalik sa normal. Mula sa malayo, isang uwak ang lumipad pababa. Tumigil ito sa ibabaw ng bayong ni Aling Rosa. At sa tabi nito may tumubong halamang pula. Parang bulaklak, ngunit hindi ito bulaklak. Ang mga talulot ay parang balat ng tao. At sa pinakagitna nito, may nakabaong kuko, mahaba, kulay putik, at sariwa pa ang dugo. Simula noon, walang nagtangkang dumaan muli sa lumang palayan. Hanggang sa may bagong tindera ng hito na sumubok minsan. Hindi na rin siya nakita. Ang bayong niya natagpuan sa parehong lugar. Basang-basa. At sa ilalim nito may bakas ng paa. Ngunit ang mga daliri. 6. Ang balita'y kumalat sa buong bayan. Maging ang mga matatanda ay natahimik. Wala na ang dating tapang ng mga tambay sa kanto. Maging ang mga lasing hindi na dumaraan doon kahit may araw. May mga nagsasabing gabi-gabi may nakikitang ilaw sa gitna ng palayan. Parang gasera pero walang tao. Minsan may naririnig na boses ng babae. Umiiyak. Minsan tumatawa. At sa hangin may pangalan. Rosa D. Liza D. Tila paulit-ulit parang dasal ng mga nawawala. Isang gabi may batang naligaw sa lugar. Hinahanap ang kanyang alagang manok. Wala siyang muwang sa mga babala. At sa kanyang paglilibot may nakita siyang babae.
Nakatalikod. May hawak na bayong. Manang, nakita niyo po yung manok ko, tanong ng bata. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ngunit ang kanyang mukha. Walang balat. Laman lang. May mata, ngunit wala ng pilik. May bibig, pero punit hanggang tenga. Ngumiti ito. At sa tinig na mababa at garalgal, sumagot. Gusto mo rin ba ng hito? Napaatras ang bata. Nanginig ang kanyang tuhod. Gusto niyang sumigaw pero walang tinig na lumabas. Ang babae ay humakbang palapit. Ang bayong sa kanyang kamay ay umaalog. Mula rito may tumutulong likido. Malapot. Mapula. Mainit sa amoy. Sa bawat hakbang niya, natutuyo ang damo. Ang mga kuliglig ay biglang natahimik. Ang paligid ay parang nalunod sa dilim. Halika na, Ti. Bulong ng babae. Isama mo ang manok mo. Itinuro niya ang bayong. Gumalaw ito. May tila huni mula sa loob. Ngunit hindi ito huni ng manok. Ito ay iyak. Iyakan ng isang bata. Ng isang batang katulad niya. Dahan-dahang umiyak ang batang lalaki. Tinakpan niya ang kanyang tenga. Pumikit. Isang beses lang ni. Sabi ng tinig. Matitikman mo ang katarungan. Ngunit hindi niya alam kung anong kasalanan ang kailangang pagbayaran. Pagdilat niya, wala na ang babae. Wala na rin ang bayong. Pero ang kanyang kanang palad. May marka. Tulad ng kuko ng hito. Malalim. Sariwa. At hindi na huminto sa pagdugo. Umuwi ang bata, nanginginig. Wala siyang sinabi kahit kanino. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Ang marka sa kanyang palad, tinakpan niya ng panyo. Pero gabi-gabi, humihilab ito. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat. Sa ikatlong gabi, hindi na siya nakatulog. Naririnig niya ang bayong. Umaalog. Parang nasa ilalim ng kanyang kama. At ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Isa ka na sa amin. Isa ka na, Chi. Kinabukasan, tulala na ang bata. Hindi na kumakain. Hindi na nagsasalita. Sa kanyang kwarto, nagdikit ang kanyang mga magulang ng dasal. Nagpatawag ng albularyo. Ngunit nang dumating ang matanda, bigla siyang napaatras. Anong nilapitan ng batang ito? Hindi ito basta sakit. Nilapitan niya ang bata. Hinawakan ang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakagat na siya. Ng lupa. Hindi na siya ang dati. Bigla, umiti ang bata. Ngiting hindi kanya. At sa ilalim ng kanyang kama, narinig na naman ang pag-alog. Kasama ang huni. Ng mga hito na hindi na mula sa ilog. Ang mga magulang ay napaurong. Hindi nila maipaliwanag ang pagbabago sa anak. Ang kanyang mga mata, itim na ang paligid. Parang hindi natutulog. Minsan dumaan ang ina sa kwarto, naamoy niya ang putik. Basang lupa. Amoy ilog na nabulok. Sa sahig ng silid may mga bakas ng paa. Maliit. Pero may 6 na daliri. Mula noon, isa-isang nawala ang mga alagang hayop sa barangay. Manok. Kambing. Pati aso. Hanggang may isang gabi, isang matandang kapitbahay ang napabalikwas sa sigaw. Tinig ng bata. Kasunod ay ang tunog ng pagkaladkad. Pag-ahon ng umaga, may nakita silang bakas. Humahantong sa lumang palayan. At sa gitna nito, isang bagong tanim. Maliit. Pula ang dahon. Parang lasang dugo ang amoy. At sa ilalim nito, may nakasulat sa putik. Makatarungan ang lupa. Lahat ng kasalanan may kabayaran. Simula noon, wala nang tumira sa bahay ng bata. Isinara ng mga opisyal ang daan patungong palayan. Ngunit tuwing hating gabi, may mga bata pa ring naririnig. Naglalakad. Naghahanap. Nagtatanong. Nakita mo ba ang bayong ko? Sa bawat tanong, tila may kasunod na sigaw. Hindi palaging naririnig ng lahat. Pero ang mga sensitibo, ang mga bukas ang mata sa kababalaghan. Alam nilang may kulang. Alam nilang may nawawala. Isang guro sa paaralan ang napansin ang unti-unting pagkawala ng mga estudyante. Isa sa isang linggo. Tahimik.
Walang paalam. Walang katahimikan sa mga iniwang upuan. Pero may marka sa lamesa. Gasgas gamit ang kuko. Parang salitang sinusubukang itago. Bayaran mo. Dinala ito ng guro sa barangay. Ikinuwento ang kanyang hinala. Ngunit ng gabing iyon, hindi na siya muling nakita. Natagpuan na lamang ang kanyang sapatos sa gilid ng palayan. Punong-puno ng itim na putik. Maihibla ng buhok sa loob. At isang papel na basa. Nakaguhit ang isang mata. Pula. At sa ilalim ng guhit may sulat kamay. Katarungan ay hindi laging makikita sa korte. Minsan, tinatanim ito. Mula noon, binansagan ang lugar bilang palayang walang uwi. Walang sinumang pumasok ang muling lumabas. Ang mga matatanda ay nagbalik sa lumang paniniwala. Naglagay ng asin sa bintana. Nagbubuga ng usok ng insenso tuwing 11:00 ng gabi. Ngunit hindi lahat ay ligtas. May mga bata na tinatawag sa panaginip. May tinig na pamilyar, inaakala nilang magulang. O kaibigan. Na bumubulong paulit-ulit. Hito lang ang hiling ko. At sa paggising nila, basa ang sahig ng kanilang silid. Amoy lupa ang kanilang mga palad. At sa ilalim ng kama, may bayong. Puno ng putik. At sa gitna ng putik, may ngiting umaangat. Ngiting kilala nila. Ngunit hindi na para sa kanila. Unti-unti ang buong barangay ay nagbago. Nagmistulang tahimik ang paligid. Walang bata sa kalsada. Walang ingay ng mga laro o sigawan ng habulan. Ang mga paaralan ay nanahimik. Ang mga guro, isa-isang nagbitiw. Maging ang simbahan, bihira ng mapuno. Ang mga dasal ay pabulong. Hindi na para sa kaligtasan, kundi para sa hindi pagtawag. Sa huling taon, may dokumentaryo raw na gustong mag-imbestiga. Galing sa Maynila. Nagdala ng kamera, mikropono at tapang. Nagtanong sa mga residente. Ngunit walang gustong magsalita. Walang tumingin sa kanila sa mata. Isang matanda lamang ang nagbigay ng babala. Kung ilaw ang dala nyo, madilim pa rin ang makikita nyo. Hindi nyo sila makukunan. Ngunit hindi sila nakinig. Pumasok sila sa lumang palayan. 3 silang pumasok. Isa lamang ang lumabas. Pawisan. Puno ng sugat sa mukha. At sa kanyang likod. May mga marka ng kalmot. 6 sa kanan. 6 sa kaliwa. Paulit-ulit siyang nagsisigaw. Hindi tao ang nandoon. Hindi tao. Hinimatay siya sa harap ng barangay hall. Nang isugod sa ospital, wala siyang matandaan. Pero gabi-gabi, umiiyak siya sa kanyang pagkakatulog. Sumisigaw ng parehong pangalan. Rosa. Bitawan mo ako. Liza, ayoko na. Ang mga doktor ay nagtaka. Wala siyang sugat sa utak. Walang bali. Pero tila may hinuhugot mula sa kanyang alaala na hindi sa kanya. Isang gabi, sinubukang ipabalik ang natitirang footage ng kamera. Binuksan ito ng mga teknisyan. Una, puro static. Sunod, tunog ng tubig. Pagkatapos, isang imahe. Isang babae sa gitna ng palayan. Nakatingin diretso sa lente. Hawak ang bayong. Sa loob nito, isang bata. Buhay. Ngunit hindi umiiyak. Ngunit sa huling segundo bago mamatay ang file. Umiti ang bata. At sabay silang nagsalita. Makikita mo rin kami kapag handa ka ng maningil. Ang mga teknisyan ay napaurong. Isa sa kanila nagsuka. Hindi dahil sa takot. Kundi sa amoy na biglang kumalat sa silid. Amoy ng nabubulok na isda. Ng basang lupa na may dugo. Walang sinuman ang muling humawak sa kamera. Ang footage ay sinira. Ngunit kahit sunugin ang imahe ng babae at bata, bumabalik sa panaginip ng mga nakapanood. Lagi sa parehong lugar. Paligid ay palayan. Langit ay abo. At ang lupa'y tila humihinga. Isang pulis ang nagsaliksik sa mga kaso. Pinilit niyang tukuyin kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang makarating siya sa matandang bahay ni Aling Rosa. Abandonado. May mga basag na pinggan. May kalderong puno ng tuyong isda. At sa gitna ng lamesa, isang lumang aklat. Itim ang pabalat.
Walang pamagat. Binuklat niya ito. Puro mga dasal. Latin. May mga pahina na sulat kamay. At sa likod ng huling pahina, may litrato. Larawan ni Liza. Ngunit ang mga matay binutas. At sa ilalim ng larawan may nakasulat. Kung hindi makamit sa korte ang katarungan, ilubog sa putik. At hayaang lupa ang humusga. Nang mabasa ito ng pulis, biglang humangin sa loob ng bahay. Isinara niya ang aklat, ngunit hindi na ito muling nagsara. Parang nabuhay ang mga pahina. Kumakampay na parang pakpak ng insekto. Mabilis siyang lumabas. Ngunit bago pa man niya marating ang labas ng bakuran, may narinig siyang boses mula sa loob. Pamilyar. Boses ng kanyang sariling anak. Papatulungan mo ako ni. Napahinto siya. Ang anak niya ay nasa Maynila, ligtas. Alam niya iyon. Ngunit ang tinig. Eksaktong tinig ng batang tinuruan niyang maglakad. Papa, andito ako ni. Lumingon siya. Ang lumang bahay ay tila mailiwanag sa bintana. Parang may gasera sa loob. Parang may buhay na muli. Tiningnan niyang muli ang aklat sa kanyang kamay. Basang-basa. Amoy ilog. At biglang dumulas mula sa kanyang palad. Bumagsak sa lupa. Nang tumama ito sa putik, parang may pumasok na anino sa lupa. At sa gilid ng kanyang paa, may sumulpot na tanim. Pula. Sariwa. At sa gitna nito, isang mata ang dahan-dahang bumukas. Tumingin sa kanya. At muling nagtanong. Makatarungan ba ang mundo mo? Napaatras ang pulis. Hindi siya makapagsalita. Ang tanong ay tumama sa puso, hindi sa tenga. Tila hinihila siya ng lupa sa katotohanan. Na may mga sigaw na hindi narinig. Mga krimeng pinatahimik ng proseso. Mga inosenteng nilamon ng sistema. Muling bumuka ang mata sa tanim. Mas malaki na ito ngayon. Namumula, parang nag-aapoy sa ilalim ng araw. At sa paligid ng pulis, nagsimulang lumitaw ang iba pang tanim. 1, 2, 5. Hanggang sa mapalibutan siya. Sa bawat isa may mata. Iba't ibang hugis. Iba't ibang galit. Iba't ibang istorya. At lahat ay nakatingin sa kanya. Muli, sabay-sabay silang nagtanong. Makatarungan ba ang mundo mo? Lumuhod ang pulis. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng tanong. Sa bigat ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Nang biglang lumamig ang hangin. Mula sa lupa may umusbong na mga kamay. Maitim. Luma. Nabubulok. Ngunit matibay. Hinawakan siya. Hindi upang saktan. Kundi upang hatakin pababa. Sa lupa kung saan, ayon sa aklat. Lahat ng nilibing na hustisya, muling umaangat. Dahan-dahang nilamon ng lupa ang kanyang mga paa. Ang putik ay malamig sa una. Parang tubig ulan. Ngunit habang umaakyat ito sa kanyang tuhod, nagsimula na ang hapdi. Parang sinusunog ang kanyang laman mula sa loob. Naririnig niyang bumubulong ang paligid. Mga pangalan. Mga kwento. Mga batang hindi na nakauwi. Mga inang umiyak sa katahimikan. Mga bangkay na hindi na nahanap. At sa pinakagitna ng bilog ng mga halamang may mata, lumitaw ang isang anyo. Si Liza. Maitim ang kanyang buhok, basang-basang nakadikit sa kanyang balat. Ang kanyang damit, punit-punit. Ang kanyang mga mata, wala ng luha. Tanging apoy. Apoy ng galit. Ng uhaw sa katotohanan. Lumapit siya sa pulis na ngayon hanggang baywang na ang pagkakalubog. Tumingin siya sa kanya. Walang sigaw. Walang galit. Tanging tanong. Ilan ang tinulungan mo? At ilan ang tinalikuran mo? Walang sagot. Ang kanyang bibig nanigas. Ang kanyang puso kumakabog sa bigat ng paghatol. Tumingin siyang muli kay Liza. At sa kanyang likod, nakatayo si Aling Rosa. Bit-bit ang bayong. Ngumiti. Ngunit ang ngiti ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa tanim sa kanyang tabi. Dahil ang mata nito, tuluyan ng pumikit. Pagkapikit ng mata sa tanim, tumigil ang lahat. Walang hangin. Walang kuliglig.
Walang boses. Tila huminto ang mundo. At sa isang iglap, biglang bumuka muli ang lupa. Hindi sa ilalim ng pulis, kundi sa mismong gitna ng mga tanim. Isang lagusan ang lumitaw. Maitim. Parang balon na walang hanggan. Mula rito may umalingaw na tinig. Mababa. Malalim. Tila mula sa ilalim ng mundo. Ang tanong ay hindi kung makatarungan ba ang mundo mo. Ang tanong, handa ka bang maging bahagi ng hustisya ng lupa? Sa puntong iyon, naramdaman ng pulis ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi pag-amin. Sa mga kaso niyang isinara. Sa mga boses na ipinagwalang bahala. Sa mga salaping tinanggap kapalit ng katahimikan. Unti-unti lumambot ang kanyang katawan. Parang tinutunaw ng sariling konsensya. At habang siya'y lubusang nilalamon ng lupa, isang tanim ang sumibol sa kanyang likuran. Pula. Mataas. At sa dulo ng dahon, isang mata ang bumukas. Hindi ng ibang nilalang, kundi kanya. Mula sa malayo may batang nagmamasid. Tahimik. Bitbit ang bayong ni Aling Rosa. Ngumiti siya. At binigkas ang mga salitang naririnig na ngayon sa gabi sa bawat sulok ng barangay. Ang lupa'y hindi nakakalimot. At ang tanim patuloy na tumutubo. Sa pagsapit ng bagong buwan, naging alamat na ang nangyari. Isinara ng barangay ang daan patungong palayan. Pinatambakan, pinabakuran at binendisyunan. Ngunit kahit anong semento ang itambak, tuwing madaling araw may tumutubong tanim. Pula. May isang mata. At palaging nakaharap sa bahay ng kung sinong may kasalanan. Isa na namang tanim ang umusbong sa tapat ng barangay kapitan. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Sa kanyang lamesa, may iniwang papel. Nakasulat lamang. Akala ko wala nang nakakakita. Patawad. At mula sa kisame ng kanyang opisina, tumulo ang putik. Sa eskwelahan, isa pang guro ang nawala. Ang mga estudyante, takot na kahit sumilip sa bintana. Dahil minsan, sa gitna ng klase, may makikitang bata sa palayan. Nakatayo. Nakatingin. Bit-bit ang bayong. At kahit gaano ito kalayo, malinaw mong maririnig. May kulang pa. Hindi pa tapos. Hindi pa sapat ang mga tanim. Mula noon, ang buong barangay ay namuhay sa ilalim ng anino. Hindi anino ng gabi, kundi anino ng alaala, ng pagwawalang bahala, ng mga sigaw na hindi tinulungan. Ang mga tao'y natutong lumakad ng tahimik. Hindi na sila nagtatanong. Hindi na rin sila nag-uusisa. Bawat bagong tanim na makita, binabasbasan na lang ng dasal. O tinatakpan ng tela at asin. Pero alam nilang wala na silang kontrol. Dahil ang lupa, natutong magsalita. At ang mga binhi hindi na itinatanim ng tao. Sila na mismo ang tumutubo. Sa mga lugar na pinili ng galit. Sa bawat gabi ng katahimikan. May batang tinatawag sa panaginip. Laging pareho ang tanong. Nakita mo na ba ang bayong ko? At kung hindi mo alam ang sagot, magdasal ka na lang. Dahil baka ikaw na ang susunod na taniman. At sa dulo ng bawat kwento, isang aral ang naiiwan. Na sa mundo ng tao at ng sobrenatural, hindi lahat ng hustisya ay nakakamit sa harap ng batas. Minsan, ang lupa ang nagsisilbing hukom. At ang mga anino ng nakaraan ay hindi kailanman mawawala. Hanggang sa ang tanim ay tumubo. Hanggang sa ang bayong ay muling dalhin ng isang inosenteng kamay. At sa huli, ang kwento ng tindera ng hito ay patuloy na babalikan ng mga naglalakad sa lumang palayan. Isang babala. Isang paalala na sa bawat hakbang sa lupa, dapat may paggalang at pag-alaala. Dahil may mga lihim na naghihintay, na hindi dapat guluhin. At ang mga tanim ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng tao. Ngunit isang gabi, may isang bagong tao ang dumating sa barangay. Isang misteryosong babae na may dalang lumang aklat at rosaryo. Hindi siya kinilala ng mga tao. Tahimik lang siya, palaging may ngiti na tila may alam na lihim. Isang gabi, lumakad siya patungo sa lumang palayan.
Bitbit ang kanyang aklat, binasa ang mga dasal na matagal nang hindi naririnig. Unti-unting napalitan ang katahimikan ng mga bulong at mga huni ng kuliglig. At sa gitna ng dilim, nagsimulang magliwanag ang mga tanim. Nang isang liwanag na hindi matutumbasan ng araw o buwan. Ang mga mata sa mga dahon ay yumuko. Parang nagpapakita ng pasasalamat. Muling bumalik ang hangin, malamig ngunit hindi nakakatakot. Ang lupa ay tila yumakap sa babae. At sa kanyang mga labi, isang panalangin ang bumuo ng bagong pag-asa. Mula noon, ang lumang palayan ay unti-unting nabuhay. Hindi na ito lugar ng takot, kundi ng pag-alaala at pag-asa. At ang bayong ng hito, nasa kamay ng bagong tagapag-alaga. Handang protektahan ang lihim ng lupa. At ang mga kwento ng mga tanim na naghihintay pa ring magsalita. Ang mga taga-barangay ay nagtipon-tipon sa paligid ng babae. Tinatanong kung sino siya at ano ang layunin niya. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi lamang niya, ang hustisya ay hindi lang nasa korte o sa tao. May ibang paraan ang lupa upang magbalik ng kapayapaan. Mula noon, unti-unting nagbago ang buhay sa barangay. Ang mga nawawalang bata ay unti-unting bumalik. Hindi bilang tao, kundi bilang mga espiritu na nagbabantay sa palayan. Nagbibigay babala sa mga nagtatangkang guluhin ang kapayapaan. At ang lumang aklat na dala ng babae. Ito ay naging gabay sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na may mas malalim na hustisya sa mundo. At sa bawat gabing tahimik, ang mga tao ay nakikinig sa mga bulong ng hangin. Na nagdadala ng kwento ng tindera ng hito. At ang mga tanim na hindi dapat kalimutan. Ngunit sa isang gabi, isang batang lalaki ang nawala muli. Siya ay huling nakita sa gilid ng lumang palayan, nakatitig sa mga tanim na may mga matang kumikislap sa dilim. Lumapit ang misteryosong babae at hinanap ang batang iyon gamit ang kanyang aklat at panalangin. Hindi siya nag-iisa. May mga anino na sumunod sa kanya, naglalakad sa pagitan ng mga tanim. Sa kanyang mga labi, isang mahina ngunit matatag na panalangin ang umalingaw-ngaw. Pinapawi ang takot, pinapalakas ang loob. Sa huling sandali, nakita niya ang batang lalaki, nakahawak sa bayong ng hito. Hindi siya natatakot, bagkus nakangiti. Ito ang aking tahanan, sabi ng bata. At dito ako ligtas. Ang babae ay ngumiti. At sa kanyang mga mata, nagningning ang liwanag ng pag-asa. Sa lumang palayan, nagpatuloy ang kwento. Hindi ng takot, kundi ng pagkakaisa, pagkalinga, at muling pagtanggap sa mga tinatagong lihim ng lupa. Mula noon, ang lumang palayan ay naging santuwaryo. Isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo. Ang mga tao sa barangay ay natutong makinig sa mga bulong ng hangin at sa mga galaw ng lupa. Hindi na nila tinatakasan ang mga tanim, bagkus pinapangalagaan. Ang misteryosong babae ay nanatili, tahimik na nagmamasid. Hindi kailanman ipinahayag ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit sa puso ng mga taga-barangay, siya ay naging tagapangalaga. Ang bayong ng hito ay itinuring na simbolo ng kanilang pagkakaisa at pag-asa. Sa bawat pag-ikot ng buwan, isang panalangin ang iniaalay para sa mga nawala at para sa mga nananatili. At sa dilim ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, naririnig pa rin ang mahinang bulong. Ang lupa ay buhay. Ang lupa ay alaala. Dito, ang hustisya ay hindi nalilimutan. Ngunit sa isang gabi, habang tahimik ang buong barangay, isang malakas na hangin ang dumaan sa palayan. Dinala nito ang mga yapak ng mga lumang kaluluwa. Nagsimulang kumutikutitap ang mga mata sa mga tanim. At mula sa dilim, may mga aninong unti-unting lumitaw. Hindi sila mga kaaway. Ngunit mga tagapagbantay ng lihim ng lupa. Ang babae ay nagbukas ng kanyang aklat. Pinagsama ang mga dasal at ritual na matagal nang nakalimutan. Habang binibigkas niya ang mga salita, ang mga anino ay nagtipon-tipon. Lumalaban sa pagkalimot. Nagpapaalala ng mga kwento na kailangang ipasa. At sa puso ng bawat taga-barangay, isang bagong tapang ang sumiklab. Handang harapin ang mga dilim at yakapin ang kanilang nakaraan upang makapagsimula ng bagong bukang liwayway. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ay lumaganap sa mga kalapit na bayan. Maraming dumating upang marinig ang alamat ng lumang palayan. Ang mga matatanda ay nagtuturo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng respeto sa lupa.
Ang mga kabataan naman ay natutong pahalagahan ang mga kwento ng nakaraan. Sa bawat taon, may pagdiriwang bilang parangal sa mga nawala at sa mga tanim na nagbabantay. May mga ritual na isinasagawa upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng kaluluwa. At sa gitna ng lahat, nanatili ang misteryosong babae. Tahimik ngunit matatag. Handang ipagtanggol ang lihim ng lupa at ang hustisya na bumabalot dito. Hanggang sa huli, ang palayan ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isang lugar kung saan ang kasaysayan at espiritu ay magkasamang naglalakad. Sa bawat bukang liwayway, lumalalim ang liwanag ng pag-asa. Nagiging mas malinaw ang mga yapak sa palayan. Ang mga tanim ay unti-unting nagiging mga palatandaan ng katotohanan at pag-asa. Ang babae, na ngayon itinatawag na tagapag-alaga, ay patuloy na nagbabantay sa mga lihim ng lupa at kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, ang lumang aklat ay naging gabay para sa lahat. Hindi na takot ang bumabalot sa puso ng mga taga-barangay. Bagkus, respeto at pagmamahal sa kanilang kasaysayan. At kahit sa mga susunod na henerasyon, ang kwento ng tindera ng hito at ng mga tanim na may mga mata ay mananatiling buhay. Isang babala at paalala na ang hustisya ay minsan nang darating mula sa pinakadi-inaasahang lugar. Sa huling gabi ng pagdiriwang, ang buong barangay ay nagtipon sa gilid ng lumang palayan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nag-alay sila ng dasal at mga bulaklak sa lupa. Tahimik na huminga ang hangin. Tila nakikinig sa mga panalangin ng mga tao. Muling lumitaw ang misteryosong babae. Ngumingiti ng may katahimikan at kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang hustisya, sabi niya, ay hindi lamang sa salita o sa batas. Ito ay nasa puso ng tao. Sa pag-aalaga sa isa't isa. At sa paggalang sa mga lihim ng lupa. Habang unti-unting naglaho ang kanyang anyo, narinig ang mahinang bulong mula sa mga tanim. Hindi tayo nakakalimot. Hindi tayo nagsisisiwalat. Hanggang sa muling pagkikita, ang lupa ay mananatiling buhay. At sa gabing iyon, ang lumang palayan ay tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan na matagal nang hinintay. Ang kwento ng tindera ng hito ay naging alaala. Isang paalala na sa likod ng dilim, may liwanag na handang magdala ng pag-asa.